Dahil nga nag-record ka na sa books, sa cash receipt book, nag-record ka na ng transaction mo dito sa EasyTax Bookkeeping System, meron ka ng 1701A na pwede mo nang kopyahin. O, diba? Tapos pagka okay ka na dyan, pwede mo na siyang i-validate and then save. Tapos, submit final copy. O, di tapos ka na mag-file ng annual ITR. So, ganun lang kabilis. Ngayon, pag magpa-file ka ng annual ITR, let's say, pipiliin mo yung 1701A sa annual ITR mo. Kita mo connect siya, no? Nag-enter lang ako ng sales sa books. Tapos, may annual ITR na agad ako. May quarterly tax return na agad ako. Tapos, meron na akong 2551Q. Nag-enter lang ako ng sales transaction. Connect na siya. Ngayon, kunyari, isinulat mo dun sa system yung 2025 mo na mga sales. Let's say, nilagay mo yung monthly, quarterly sales mo. Basta tama yung pagkakasulat sa cash receipt book or cash disbursement book. Tapos, kung naka 8% ka kasi, kahit nga yung cash receipt book lang yung lagyan mo dun, makakapag-file ka na ng annual ITR mo dito eh. So, click mo lang tong fill up. Okay, so yan. So, for example, 2025, 1701A, 2025. Ito yung annual ITR natin. Sabi nga natin, pag ikaw ay 8% at saka OSD, purely self-employed, ang gagamitin mo 1701A. Pero pag wala ka dyan sa dalawa na yan, 1701 version 2018. O yan, so dun sa system natin yan, for the year 2025, tapos amended no, short period return no, amended no, short period return no, taxpayer type mo dito, kokopyahin mo lang din dito, taxpayer type, single proprietor or professional. So, professional for example. Tapos ATC, let's say professional 8%. Kokopyahin mo lang siya. So, click mo lang tong professional 8%. So, yan na. Dito, date of birth, uulitin mo dito. Dito naman, hindi na kasi naka-fill up na siya. So, kung meron kang accountant or bookkeeper, alam na niya yung data mo, yung details mo. Kasi na-fill up mo na tong books. Unlike dito, hihingin mo pa. Lalo na dito sa system ni BIR, ang date of birth, laging tinatype. Kasi iniisip niya siguro, baka yung birthday mo nagbabago from time to time. So, civil status, if married, let's say yes. Tapos, filing ba kayo? Separately filing. Tapos, 8%. So, okay na tayo dito sa pag-fill up natin ng information. Basic information pa lang naman yan. Dahil nga nag-record ka na sa books, sa cash receipt book, nag-record ka na ng transaction mo dito sa EasyTax Bookkeeping System, meron ka ng 1701A na pwede mo nang kopyahin. So, sabi dito, number 47, ilagay mo yung 600,000 sa number 47 daw. Yan o, 600,000 pesos. Tapos, kopyahin mo daw yung number 54, 250,000. So, kopyahin mo lang to. Number 54, 250,000. O yan. So, 28,000 to. Tama tayo. 28,000 tax due. Tapos, itong payment mo, makikita mo to sa quarterly filing. Diba? Yung 1701Q, meron ka ditong binayaran na 25,600. So, lagay mo dito, 25,600. Number 58, kopyahin mo lang daw. Tapos, creditable tax withheld first to third quarter, 2,400. Ayun, so 28,000 tax credits, walang payable. Punta tayo sa previous quarter, walang babayaran na tax. So, ganun din. Nakita nyo, exact replicate siya nung tax return natin. Ang maganda din sa EasyTax system, nag-encode ka lang ng transaction mo sa books of account, sa cash receipt book, automatic, mayroon ka ng guide na tax return. Hindi ka na manghuhula sa ilalagay mo dito sa EBIR forms, kokopyahin mo na lang. O, diba? Tapos, pagka okay ka na dyan, pwede mo na siyang i-validate and then save. Tapos, submit final copy. O, di tapos ka na mag-file ng annual ITR. So, ganun lang kabilis.